bago natin umpisahan yung ating pag-aaral, nais ko pong basahin sa inyo ang nakasulat dito sa aklat ng propetang si Isaias, chapter 8 verse 20. Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang liwanag sa kanila. Ang sabi sa Biblia, ang liwanag ay nakabase sa dalawang sources. Alin-alin daw yon? Yung kautusan at yung patotoo. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Maliwanag yan, mga kababayan. Alin po ba yung patotoo na yon? Na ang sabi, sa kautusan at sa patotoo. Ano yung patotoo na yon? At nasan yon, mga kababayan? Pakinggan ninyo dito sa aklat ng Apokalipsis, chapter 1, verse 2 hanggang 3. Na sumaksi sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Hesukristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. So ano daw po yung patotoo na yon? Yun po yung patotoo ni Hesukristo. At nasan yon? Nandito po yun sa Biblia nakasulat. Kaya nga ang sabi, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula. So kapag nakarinig ka ng nagsasalita tungkol sa kaligtasan, dapat ang sinasabi niya nakasulat para di ka mapunta sa kadiliman. Diba? Yung patotoo ni Jesus at yung kautusan ng Diyos, lahat yun nandito nakasulat. So, umpisahan na po natin yung ating pag-aaral. Ganito ba talaga ang kalagayan ng isang taong patay? Yung makikita mo yung katawan mo nakabulagta, tapos hinahawakan mo, hindi mo mahawakan. Ganun ba yung kalagayan ng isang taong patay? Ipakumpirma natin sa Biblia yan, mga kababayan. Pakinggan ninyo, ito po ang nakasulat sa Biblia, hindi ko po imbento ito. Ang sabi dito, Ecclesiastes 9:5, alam ng buhay na siya'y mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapuot, pagkainggit. Ano pat wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa daigdig. Aba, napakaliwanag niyan, mga kababayan. Hindi po totoo yung banta nung iba na ang sabi, pag ako namatay, mumultuhin kita. O kaya pupunta sa spiritista para mag-imbestiga doon. Tatawagin daw yung kaluluwa nung namatay para mag-imbestiga kung papaano siya namatay. Hindi po totoo yun, mga kababayan. Sabi sa Biblia, yung mga taong namatay, nawawala na yung pag-ibig nila. Nawawala na yung pagtatanim o yung hatred nila. Lahat ng pakiramdam nila noong nabubuhay pa sila, wala na yun, nawawala yun. Kaya nga sabi sa Biblia, nakakalimutan ng lubusan. Ngayon, may mga naniniwala sa spiritista. Nagpupunta sila sa spiritista. Naku mga kababayan, kung takot kayo sa Diyos, kung may takot kayo sa Diyos, huwag niyong gagawin yan. Kasuklam-suklam sa Diyos yan. Pinagpahinga na ng Diyos yung mga mahal natin sa buhay. Kaya kung may makausap ka man na kaluluwa kuno sa tulong ng espiritista, hindi yun. Demonyo yun, kababayan. Masamang espiritu yun. Kaya nga ang tawag ng Biblia sa mga espiritistang katulad niyan, mga taong nakikipagsanggunian sa masasamang espiritu. Kasi ang kausap nila dyan, hindi naman yung talagang taong namatay, kundi masamang espiritu. Pakinggan ninyo dito sa unang Samuel 28:3. Si Samuel nga ay namatay at tinaghuyan siya ng buong Israel at inilibing siya sa Rama, sa makatwid bagay sa kanyang sariling bayan. At pinalayas ni Saul sa lupain yung mga nakikipagsanggunian sa masasamang espiritu at mga manghuhula. Nang magkagayon, sinabi ni Saul sa kanyang mga lingkod, ihanap ninyo ako ng isang babae na nakikipagsanggunian sa masasamang espiritu upang ako'y pumaroon sa kanya at mag-usisa sa kanya. At sinabi sa kanya ng kanyang mga lingkod, merong isang babae na nakikipagsanggunian sa masasamang espiritu sa Endor. Nakita nyo? Si Samuel patay na. So gustong makausap ni Haring Saul yung kaluluwa ni Samuel, kaya ang sabi niya, ihanap niyo ako ng nakikipagsanggunian sa masasamang espiritu.
So hindi si Samuel ang makakausap nun. Kasi si Samuel, lingkod ng Diyos yun eh. Hindi naman siya masamang tao eh. So since kumuha siya ng isang babaeng nakikipagsanggunian sa masasamang espiritu, hindi si Samuel ang makakausap niya, kundi masamang espiritu. Kaya nga at the end, pinalayas ng Diyos si Saul eh. Inalis siya sa pagkahari, itinakwil siya, isinumpa siya eh. Nakita nyo? Yung mga espiritista na tinatawagan kuno, yung mga kaluluwa ng mga namatay, hindi yung talagang namatay ang tinatawag nila, kundi masasamang espiritu. Kaya kung gumagawa ka niyan, kapatid, tigilan mo na yan. Hinihila mo ang sumpa at kamalasan sa bahay mo dahil kasuklam-suklam sa Diyos yan. Totoo ba or posible ba na ang isang taong mamatay o namatay, makausap niya ang Panginoong Hesus? Pakinggan ninyo dito sa Aklat ng Awit ni David sa chapter 6 verse 4 hanggang 5. Bumalik ka, O Panginoon. Iligtas mo ang aking buhay. Iligtas mo ako alang-alang sa iyong tapat na pagmamahal. Sapagkat sa kamatayan ay hindi ka naaalala. Sa libingan naman, sino ang sa iyo ay magpupuri pa? Nakita nyo? Yung Sheol, yun yung libingan sa salitang Hebreo. So ano sabi ni David? Sa kamatayan ay hindi ka naaalala, sabi ng lingkod ng Diyos. So pag namatay ang isang tao, kahit ang Diyos, hindi niya naaalala, hindi niya maaalala. Wala siyang maaalalang kahit ano kapag namatay siya. In fact, wala na nga siyang malay eh. Sabi dun sa binasa natin kanina, di ba? Ano pat wala silang namamalayang anumang pangyayari sa daigdig. Imposible yun, mga kababayan, kasi si David na nga mismo dun sa kanyang panalangin sa Diyos, ang sabi niya sa kamatayan ay hindi ka maaalala. Sa Sheol ay sino mang magmamapuri sa'yo. So kapag namatay ang isang tao, hindi niya maaalala ang Diyos. Sabi pa ni Haring David, dito sa Awit 115 verse 17, ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon, ni sino mang bumababa sa katahimikan. At ang katunayan na hindi talaga umakyat si David sa langit pagkamatay niya, ang sabi dito sa sulat sa gawa ng mga apostol, hindi umakyat sa langit si David. Nakita nyo? Ilang taon ba ang pagitan ng panahon mula nang mamatay si Haring David sa panahon ng mga apostol? Libu-libong taon. So kung si David umakyat sa langit, dapat sa panahon ng mga apostol nasa langit na siya. Pero sabi ng mga apostol, hindi umakyat si David sa mga langit. Yun ang natutunan nila kay Kristo. Nalaman nila kay Kristo at sa Biblia na si David hindi umakyat sa langit dahil si David mismo ang nagsabi, ang taong namatay hindi na makakapuri sa Diyos yun. Wala na siyang naaalalang anuman. Wala siyang malay sa anumang bagay na nangyayari sa lupa o sa paligid niya. So ang tanong natin ganito, kung wala sa langit, nasaan yung mga taong namatay? Anong estado nila ngayon? Pakinggan ninyo dito sa Aklat ni Job, chapter 17, ang sabi ni Job ganito, kung aking hanapin ang Sheol na parang aking bahay, kung aking ilatag ang aking higaan sa kadiliman, kung sinabi ko sa kapahamakan, ikaw ay aking ama, sa uod, ikaw ay aking ina, at aking kapatid na babae, nasaan nga ang aking pag-asa? At tungkol sa aking pag-asa, sinong makakakita? Lulusong sa mga pangawan ng Sheol, pagtataglay ng kapahingahan sa alabok. Nakita nyo, ano sabi sa Biblia? Yung patay, nandun lang siya sa Sheol. Di ba pag sinabing Sheol, salitang Hebreo yan, nang ibig sabihin ay libingan. Kung aking hanapin ang Sheol na parang aking bahay, yung Sheol o yung libingan, yun na yung nagiging bahay niya pag namatay siya. Ilalatag niya yung kanyang higaan sa kadiliman at nandun siya. Magpapahinga siya sa alabok. Lulusong sa mga pangawan ng Sheol, pagtataglay ng kapahingahan sa alabok. So ang isang taong namatay, totally deactivated yan. Wala siyang alam sa mga nangyayari, nakahimlay lang siya, nagpapahinga. Kahit mag-iiyak ka dyan, kahit maglupasay ka dyan, kahit araw-araw ka pang magbigay ng bulaklak dun sa pudpud niya, wala na, hindi niya na alam yun. Walang alam ang patay sa mga nangyayari sa paligid. Hindi niya na maa-appreciate yung pag-iyak mo,
o paghingi mo ng tawad, wala. As in totally wala siyang alam. At wala siyang kakayahan na dumalaw sa kamag-anak o bumalik man sa bahay nila para magmulto. Walang ganon. Sabi sa Biblia ito, babasa ulit tayo. Kung paanong ang ulap ay napapalis, pag pumanaw ang tao, di na siya magbabalik. Hindi na siya makakauwi kailanman at ang kanyang alaala ay ganap ng mapaparam. See? So wala siyang alam sa mga nangyayari. Nakahimlay lang siya, nagpapahinga sa libingan. At doon sa libingan, naghihintay siya na dumating yung panahon ng pagbabago. Kumbaga nakatenga lang siya doon. Pakinggan ninyo dito sa isang talata ng Job. Kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Lahat ng araw ng aking pagpupunyagi ay ipaghihintay ko hanggang sa dumating ang pagbabago ko. Nakita nyo? So ano tong pagbabago na hinihintay ng mga nakahimlay? Nakatenga lang sila hanggang sa dumating itong pagbabago na to. Ano ba tong pagbabago na to? Pakinggan ninyo dito sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 15. Makinig kayo. Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat tutunog ang trompeta at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Alam nyo, sa totoo lang, ito po yung pinakahihintay ko, mga kababayan. Kung may nanay ka, kung may tatay ka, may kapatid ka, asawa o anak, o sino mang mahalaga sa buhay mo na pumanaw, wala kang ibang pinapangarap kundi yung makausap at mayakap sila eh. Diba? Yung makita silang muli. Sa pagbabalik ni Kristo, imagine mga kababayan, mabubuhay silang lahat na malakas, walang kulubot, anumang bahid ng kapintasan sa kanilang katawan, wala. Walang sakit, walang kapansanan. Di tulad nung namatay sila. Naghirap sila kung ano-anong operan din ang nangyari sa kanila. Diba? Matindi yung hirap na pinagdaanan nila bago sila pumanaw. Pagdating ng Panginoon, pagdating ng kaarawan ng pagbabago na sinasabi ni Job, makikita mo sila ng malakas at masigla, kapatid. Tapos yayakapin mo sila, no? Para bang gusto mong sabihin sa kanila kung gaano mo sila na-miss. Napakasaya nun, mga kababayan. Kaya nga ang tawag sa pagbabalik ni Kristo, blessed hope, isang mapalad na pag-asa. Dahil yon ang tanging pag-asa para mapawi lahat ng paghihirap, lahat ng lungkot at lahat ng mga hindi magagandang bagay na nangyari sa buhay natin, na pinagsisisihan natin. Pagdating ni Kristo, mabubura lahat yon kung maliligtas tayo. Kasi yung pagbabago na yun, para lang yun sa mga maliligtas, mga kababayan. Yung mga taong masasama na namatay, bubuhayin din naman sila. Pero kung ano yung itsura nila nung namatay sila, ganun din sila mabubuhay. Walang pagbabagong magaganap. At bubuhayin sila para maranasan yung parusa ng Diyos na ikalawang kamatayan. Meron pang kasunod na kamatayan pag binuhay sila. Kaya kung may papangarapin kayo, mga kapatid, huwag ninyong pangarapin na kayo yumaman. Huwag ninyong pangarapin yung bahay, lupa, kotse, negosyo. Hindi naman masamang mangarap ng ganon, pero huwag sana ninyong pangarapin na iyon yung mauna sa buhay ninyo. Huwag ninyong pangarapin na makapag-asawa ng pogi o maganda. Kung mangangarap kayo, dapat mas priority ninyong pangarapin ang maligtas. Wala tayong madadala sa libingan pag tayo pumanaw. Walang magagawa ang kayamanan pag tayo'y namatay na. Pero kung pumanaw ang isang tao na meron siyang pag-asa sa kaligtasan, napakaswerte mo, kapatid. Dahil pag dumating si Kristo, isa ka doon sa mga mapalad na makakasama sa pagbabago. Kaya hindi totoo yung kwento ng iba na pag pumanaw ang isang tao, may hihiwalay na kaluluwa, pupunta sa impyerno o sa langit, depende sa ginawa. Hindi po ganun ang plano ng Diyos. May mas magagandang plano ang Diyos. At lahat yon, magkukulminate yun lahat pagdating ni Kristo. Kaya nga,
Alam nyo, excited ako dyan eh. Sa lahat, yan ang pinapangarap ko na sana matupad yung pagdating ni Kristo. Alam ng Panginoon kung gaano ko inaasahan yung kanyang pagbabalik. At sana kayo din, mga kababayan, hindi totoo yung may mga kaluluwa na hihiwalay sa katawan pag namatay ang isang tao. Hindi yan panahon para litsunin ka sa impyerno o papahirapan ka doon. Pero hindi rin yan ibig sabihin na pupunta ka sa langit kung mabuti ka at namatay ka para mag-enjoy ka doon. Hindi, nandun ka lang sa libingan, nakatenga ka at ang kaluluwa mo patay. Ang kaluluwa, hindi po yan immortal. Namamatay din ang kaluluwa. Dahil ang kaluluwa, yan po ay byproduct ng katawan at hininga ng buhay. Pag nalagutan ka ng hininga, pag nabulok yung katawan mo, natural, wala na yung kaluluwa mo. Katawan plus hininga ng buhay equals kaluluwa. So patayin mo yung katawan, lagutin mo yung hininga, wala yung kaluluwa. Absent yun, patay din yun. Buhay lang ang kaluluwa kung buhay ang katawan at aktibo ang hininga. Pakinggan ninyo dito sa Genesis chapter 2 verse 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. At hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Nakita nyo? Binigyan siya ng katawan mula sa alabok, tapos hiningahan siya ng hininga ng buhay, naging buhay siyang kaluluwa. Pero pag namatay ang isang tao, yung buhay na kaluluwa, mamamatay din yun, lalo na kung makasalanan ka pa. Pakinggan ninyo dito sa Ezekiel chapter 18 verse 20. The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. Napakaliwanag niyan, mga kababayan. Sabi sa Biblia, kung merong nagsalita sa inyo na hindi nakabase sa kautusan at sa patutuo na nakasulat, huwag kayong maniniwala kasi kadiliman yon. Baka maligaw kayo. So ingat po kayo. Laging magbasa ng Biblia dahil nandyan po ang kaligtasan ninyo. Nasa Biblia ang kaligtasan ninyo. Pakinggan ninyo dito sa aklat ni Juan, chapter 5 verse 39. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang magpapatotoo tungkol sa akin. Nakita nyo? So, hanggang dito ang ating pag-aaral. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muling topic, ingat po kayo at God bless sa inyong lahat.